umiyak ako sa loob ng banyo. Gusto kong sisihin si Marco dahil sa pagpapaliwala niya at kakulangan ng pagmamahal sa akin bilang asawa. Gawa ko tuloy hanapin ang pagkukulang na yon sa iba. Pero alam kong ako ang nagkamali. Ako ang lumampas sa linya na dapat ay hindi ko nilampasan dahil may sarili akong pamilya at ganoon din si Rico. Lumipas ang isang linggo na hindi na kami nagpansinan noon ni Rico. Pero sa bawat araw na yon, nangungulila kami sa presensya ng isa't isa. At magkaroon nga kami ng pagkakataong makapag-usap ng masinsinan ay sinabi niyang hindi daw niya ako kayang kalimutan. Mas makabubuti daw na mag-resign na lamang ay gawin niya para hindi siya natotorture ng ganon. Ipinagtapat din niya ang sobrang nahulog na siya sa akin. Pero sabi ko ay mali yun, pareho kaming may pamilya. Nagulat ako nang sabihin niya ang kaya niyang hiwalayan ang asawa niya para sa akin. Ang sabi ko naman ay mahal ko ang mga anak ko at hindi ko kayang iwan si Marco. Pero papa dito. Kahit na anong pilit naming layuan ng isa't isa niya, hindi namin kinayang pigilan ang pag-usbong ng nararamdaman namin. Hindi na nagtagal at pinagbigyan namin ang mga sarili namin na mahalin ang isa't isa, Papa Dudut. Naging madalas ang pagkikita namin noon. At sa bawat pagkikita, may nangyayari po sa amin. Alam kong mali, pero siya lang ang nagbibigay noon ng kasiyahan at pagmamahal sa akin. Aaminin ko noong panahon na yon ay mahal ko na siya kesa sa asawa ko. Papa Dudut, naging madalas din ang pagsisinungaling ko kay Marco. Palagi kong dinadahilan na may overtime ako, may meeting at may lakad kasama ang office mates. Kaya napapaaga siya ng uwi para sa mga bata. Pero ang hindi ko alam, unti-unti na palang napapansin ng asawa ko ang pagbabago. Dahil may isang gabing habang nakahiga kami ay dinig ko ang mabigat na paghinga niya. Alam kong gising siya pero hindi ako kinikibo. Noong bumuntong hininga siya ulit ay doon na siya nagtanong. Yona, may iba ka ba? Parang sumabog at kumalabog ang dibdib ko sa katanungan niyang yon. Di agad ako nakasagot. Pero sa halip na umamin ay nagsinungaling ako. Sinabi kong wala. Sobrang abala lamang ako sa trabaho. Tinanong ko siya kung bakit niya ako tinatanong ng ganon pero hindi niya ako sinasagot. Nang ibalik ko ang tanong niya sa kanya ay walang ibig na tinalikuran lamang niya ako at tinulugan. Pero makalipas ang ilang buwan, nakaramdam ako ng guilt, Papa Dudut. Kaya tinapos ko ang relasyon namin ni Rico at napagod din ako sa sitwasyong meron kami dahil alam ko kahit mahal namin ang isa't isa, ay wala pa rin yung patutunguhan. Natakot din akong baka pati trabaho ko ay mawala sa akin pag may makahuli sa akin. Kahit ayaw niya ay pinilit ko siyang kalimutan ako. Sabi ko, kahit wala pa siyang anak, huwag niyang aksahin ang buhay niya sa akin. Mahalin niya na lang ang asawa niya. Halos magmakawa siya noon na huwag kong iwanan. Pero tuluyan ko pa rin siyang iniwasan noon, Papa Dudut. Nalipat din ako ng department noon, kaya lalo kaming nagkaroon ng dahilan para itigil na ang lahat ng mayroon sa aming dalawa. Sinubukan kong ayusin ang sarili ko at ang relasyon namin ng asawa ko noong panahon na yon, Papa Dudut. Sobrang effort ang ginawa ko para lamang bumalik ang dati. Maaga na akong umuwi para ipagluto ang mag-ama ko. Kapag overtime, bumabawi ako sa kanila, kinabukasan. Hanggang sa may isang beses na napansin kong may kausap si Marco sa cellphone. Panahon na yon, nasa CR ako at wala siyang alam na umuwi ako. Narinig ko ng malinaw ang usapan nila. Lalong sumama ang pakiramdam ko noong marinig kong sweet niyang sinabi,
Sa kausap niyang salitang babawi ako sa susunod, I love you. Gusto ko siyang kumprontahin noon pero wala akong lakas para gawin yun. Bago pa niya malaman na nandun ako, mabilis at maingat ako lumabas ng bahay at nagpanggap na papasok pa lamang ng sandaling yon. Tinawag ko ang mga anak namin para malaman nilang nakauwi na ako. Maya-maya ay sinalubong ako ng mga bata at kinuha ang mga dala kong pagkain, magiging cake na para sa anniversary namin ni Marco. Hmm. 不想吃苦，福茂热饮，无药味，治补感冒，快速有效。 Noong makalapit si Marco, hinalikan ko siya sa lips gaya ng dati. Tanong niya ako bakit nandun na raw ako. Wala daw ba akong pasok? Sabi ko naman ay masama ang pakiramdam ko kaya umuwi ako ng mas maaga. Nakiusap ako sa kanyang asikasuhin na yung hapunan namin dahil magbibihis muna ako. Niyakap ko rin siya ng mahigpit at binati ng happy 8th wedding anniversary. Kahit na alam kong nakalimutan na niya gaya ng dati pa. Bago ako umakyat ng kwarto, sabi ko pa sa kanya kapag tulog na ang mga bata ay mag-celebrate kami. Ipinalam ko rin na may dala akong alak, mag-one-on-one kami. At pumayag naman siya. Natuloy ang one-on-one na inuman namin papadul. Nung pareho na kaming natamaan ng alak ay mas naging wild kaming pareho. Pagkakataong yun ay may nangyari na ulit sa amin. Ginawa ko ang lahat para mag-enjoy siya. Kailang beses naming sabay na abot ang rurok ng pag-iisa ng gabing yon. At simula noon, sa bawat araw ay unti-unting bumabalik ang aming spark bilang mag-asawa na matagal nang nawala sa aming dalawa. Every weekend, lumalabas na rin kaming buong pamilya. Madalas na ang pag-uwi niya ng mas maaga at madalas din na tinatrabaho na namin ang isa't isa. Akala ko ay magiging okay na ang lahat sa pagitan naming dalawa ni Marco pero hindi ko alam ay may isa pa palang susubok sa akin ang panahon na yon, papadudot. Sa bagong department na nilipatan ko ay nakilala ko si Arman. Isang binatang tahimik, matalino pero misteryoso. Tipo ng lalaki na hindi kailangang magsalita ng marami para maramdaman mong may lalim. Naging magkaibigan kami kahit na mas bata siya ng 3 taon sa akin. Maraming may crush sa kanya na katrabaho namin. Pero may haka-haka na bakla daw ito, kaya single. Papadudot sa mga panahon na sinusubukan kong bumawi kay Marco. Si Arma naman ang naging comfort zone ko sa bawat araw na nahihirapan ako sa buhay. Sa bawat araw na malamig sa akin ang asawa ko. Hindi ko man ginusto pero tuluyan na naman akong nahulog sa maling tao. At doon ko rin tuluyang nasira ang sarili kong respeto dahil nalaman ni Marco ang lahat ng tungkol sa amin ni Arman. Isang araw habang nasa trabaho ako ay nag-message sa akin si Marco. Sinabi niyang alam na raw niya ang lahat. Huwag na daw akong umuwi para kung pinuhusan ng malamig na tubig noong mabasa ko yun. Hindi ko alam kung paano niya nalaman. Pero ramdam kong tuluyan ng nawasak ang relasyong meron kami bilang mag-asawa. Sinubukan kong ayusin ang lahat, papadudod. Ganda kong umuwi para kausapin siya pero hindi niya ako pinapasok. Hindi rin niya ako pinalapit sa mga anak ko. Umiyak ako sa labas doon at nakiusap na halos magmakaawa nang pakinggan muna niya ako. Pero parang wala siyang naririnig. Mula noon ay nagsimula na ang impyerno sa buhay ko, papadudod. Naging mailap si Marco sa akin. Kahit pagdating sa mga anak namin, ay halos hindi ko na nakakausap ang asawa ko, papadudod. Pero kahit na ganoon ay hindi ko sila sinukuan.
Sabi ko sa sarili ko, kung nagawa kong masira ang pagsasama namin, ay kaya ko rin po itong ayusin. Sinimulan kong baguhin ang sarili ko, itinigil ko ang meron sa pagitan namin ni Arman. Nag-focus ako sa trabaho at pinaglaban ang karapatan ko sa mga anak namin. Ginawa ko ang lahat para makapag-usap kami ng mas maayos na mag-asawa. Sa uli, hinayaan niya akong sa bahay ulit tumira, pero siya ang umalis dahil hindi daw niya kayang makisama pa sa akin. Kahit masakit ay tinanggap ko yon, Papa Dudo.